Tila kakambal na nga ng pag-anib sa fraternity ang hazing o initiation rites para sa mga neophyte sa kabila ng pagsasabatas ng Republic Act 8049 o Anti-Hazing Law noong 1995, nananatiling talamak pa rin ang mga kaso ng hazing. Pero ilang miyembro ng fraternity nagsabing hindi lang sa physical initiation na susukat ang determinasyon ng isang gustong mapabilang sa kapatiran. At live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jiggy, nakasaad nga sa Republic Act 8049 na bawal gamitin ng hazing bilang isang requirement para makapasok ka ng fraternity, sorority o anumang organization. Pero kapansin-pansin nga na tila buhay na buhay pa rin itong kulturang ito dahil ayon na rin sa ilang nakausap natin na member ng frat, malabnaw raw ang kapatiran kapag walang hazing. Atin pag namatay ka. Sa video na ito na unang ipinilabas sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho, tagaktakang pawis at tila ninakawan na ng dangal ang isang neophyte na ito habang nakaharap sa kanyang master. Halos bumigay man ang katawan, nakahanda na ang bagong salta na tanggapin ang kapalaran sa ngalan ng pag-anib sa kapatiran. Sa bahaging ito ng Maynila, napugad daw ng mga walang kinatatakutan. Pumayag na makipag-usap sa amin ang leader ng isang fraternity na ni minsan wala raw inurungan. Sa ibaba ng tulay kung saan sila nagkikita-kita ng mga kagrupo, ikinuwento niya sa amin ang proseso ng pagsali. Ikaw ang lalapit para nasumali sa grupo namin. Sila sasabihin namin sa inyo, bumalik ka ng gantong oras. Sisimulan natin yung para sa pagsali mo. Sa mga anong oras? Mga 12:30 ng gabi. Nagbibigayan kami. Doon na mismo sa lugar na mismong tambayan namin. Tago yun, hindi makikita na kahit sino. At darating na yung pinaka-pari namin at yung pinaka-bishop namin. Pare? At dadasalan ka. Tapos ng dasal, yun na. Titiringan ka na. 2001 nang mabuo ang kanilang grupo. Halos gabi-gabi raw noon, may isinasalang sa initiation. Mabilis lang daw ang seremonya. Tumanggi silang ipakita sa amin ang padel o anumang gamit sa ritual. Sagrado raw kasi para sa kanila ang mga ito. Importante raw na walang personalan sa paluan o bigayan. Dahil kung hindi, pilay. Kung hindi man balda ang aabuti ng neophyte. Pero kung wala raw hapdi, malabnaw ang samahan. Pinangahaba ang pamadil namin. Ganito ang kapal. Hindi ba pwedeng maging member ako na hindi ako masasaktan? Hindi ba pwede na maging member ka kasi na hindi ka bibigyan eh. Dahil ang isip ng isang grupo, sumasali ka para traidorin lang yung grupo na sinasalihan mo. Kinakabahan, no? Kinakabahan. Tapos nagdadalawang isip na kung sasali ko, hindi. Kasi meron nung racing eh. Siyempre masakit po yun. Pagkatapos ng paddle, ano naramdaman mo? Masakit to. Umikuro lahat ng katawan ko eh. Halos hindi ako makatayo ng isang araw. Hindi po ako iniwan ng grupo namin. Kahit kailan? Away unang isa sa amin, away unang lahat. Alam daw nilang hindi maganda ang tingin sa kanila ng lipunan. Pero kung sa kanilang sarili lang bilang sandalan ng isa't isa, wala raw silang maisusumbat. Masasabi ko lang sa kanila, dahil hindi nila dinanas yun, kaya nila nasasabi yun. Pero kung kung idadanasin nila yung ganung hirap, malalaman nila kung ano yung samahan na sinalihan nila. So hindi nila naiintindihan? Hindi nila naiintindihan yung mga bawat sinasabi nila. Hindi na bago ang mga kaso ng hazing sa mga estudyante. Karamihan sa mga insidente, gawa di umano ng mga fraternity. Tulad ng San Beda Law student na si Marvin Reglos. Ang atenistang si Leonardo Lenny Villa, natuldukan din ang pangarap na maging abogado matapos siyang mamatay noong February 1991 dahil sa hazing. August 1998 naman ang bawian ng buhay si Alexander Miguel Icasiano, isang third-year public administration student sa UP dahil din umano sa hazing. Kalunos-lunos naman ang naging pagtatapos ng buhay ng biktima rin ng hazing na si E.J. Carl Insha, estudyante ng University of Makati. Na-recover na lang sa isang bangin sa Laguna ang kanyang katawan na tad-tad ng pasa. Kinikilala man o hindi ng school administration, hindi maikakailang naglipa na ang fraternity sa iba't ibang universidad. Pero para sa ilang fratmen na nakausap namin, may mas makabuluhang paraan para masubok ang determinasyon mong pumasok sa kapatiran na higit pa raw sa sakit ng katawan. Physical initiation is not an essential part to teaching the doctrines and the ideals of a fraternity.
If anything, the most important part of the initiation is the test of character, the test of moral will. Parang senseless din kasi, parang it doesn't mean na naupahan ka, matigas ka, ganun na magiging solid ka na tao. Hindi dapat nagre-revolve around sa physicals lang yung buong process to become a fratman. Kasi kung physicals lang, it's like barbaric eh. Jiggy, maganda siguro banggitin na rin natin Section 4A ng Anti-Hazing Law, nakasaad na ang parusa sa sino mang mapapatunayan na may partisipasyon sa hazing kung saan namatay ang isang neophyte ay maaaring maparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Jiggy? Cedric, parang lumalabas na sa mga interview mo na may kanya-kanyang kultura itong mga fraternity. Doon sa isang tropa, parang kung di ka bibigyan, tatraidorin mo yung mga katropa mo. Dito naman sa kabila, itong mga estudyante nakita natin, parang hindi na sukatan itong pagiging physical. So, paano mangyayari dito? Ano ba talaga yung kanilang ipinatutupad? Meron bang regulasyon o pwede bang i-monitor itong mga grupong to? Well, actually, kung susundan natin yung nakasaad dun sa 8049 na Republic Act, ang number one na inutusan dito na pwede na dapat mag-monitor sa ganitong klase ng mga activities, unang-una yung mga schools, yung administration, kasama rin yung police at kasama rin yung military, na sila yung pwede mag-monitor o sumugpo o pwedeng magbantay para sa mga ganitong activities. Although, Jiggy, isa sa mga nabanggit sa atin kanina ng mga fratmen na nakausap natin, ang sinasabi nila kasi dapat ang fraternity hindi lang basta yung simpleng barkadahan, yun ang itatrato mo dun Dapat meron siyang sistema, para siyang isang organization, kumbaga sa opisina, na meron kang programa na dapat ipatupad mo dun sa mga members mo such that masiguro mo na yung loyalty nila naroon, hindi yung basta kailangan lang nagulpihin mo o magsasakitan kayo para mapatunayan mo na loyal ka dun sa fraternity, Jiggy. Maraming salamat, Cedric Castillo.